Alay sa Marimilano, graduate ka na. Sobrang saya ko para sa'yo. Nakangiting sabi ni Toto sa kanyang girlfriend. Araw ng graduation ng nobya ni Toto. Labis ang kagalakan na kanyang nadarama. Siguro dahil siya ang nagpaaral dito sa kolehiyo. Kahit na simpleng tricycle driver lang siya sa kanilang probinsya, nagawa niya pa ring mapatapos si Eliza sa pag-aaral. Nang sinabi ng mga magulang ni Eliza na hindi na ito kayang pag-aralin pa, si Toto ang sumalo sa kanyang girlfriend. Hindi niya nais na makitang maputol ang pangarap nito. Gusto niyang malayo ang marating ni Eliza dahil deserve naman ng dalaga ang lahat. Bukod doon, mahal niya ito. Simula bata pa lang, magkasama na silang dalawa ni Eliza. Magkababata, magkaibigan, hanggang sa magkaibigan. Kaya parang ibinubuhos niya rin ang buhay para rito, para sa future nilang dalawa. Congratulations, Eliza! Muling niyakap ni Toto ang kanyang kasintahan. Toto! Tawag nito sa kanya at ipinakita ang medal sa liig nito. Cum laude ako. Itinaas ni Toto ang palumpo ng rosas na parang maliit na bandila. Para sa pinakamagaling kong girlfriend. Yumakap muli sa kanya si Eliza bago pa man ito abutin ng bulaklak. Medyo nadurog ang mga rosas sa pagitan nila pero hindi na yun mahalaga kay Toto. Congrats, Eliza. Tinupad mo. Nakatapos ka. Bulong niya ulit dito. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Hindi lang ako ang tumupad, Toto. Tayong dalawa to. Bahagi ka ng tagumpay na nakuha ko ngayon. Napakamot si Toto sa batok at biglang nahiya. Ano ka ba? Huwag na ako. Ikaw naman ang nakagraduate. Driver lang naman ako. Anong driver lang? Tanong ni Eliza at tinapik ang kanyang pisngi. Toto, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako aabot dito. Hindi ako makakatapos sa college. Alam nating pareho yan ng pamilya natin at malalapit sa atin. Kayod kalabaw ka na bumiyahe at makakuha ng maraming pasahero para lang makaipon ng panggastos ko habang nag-aaral. Kaya malaki ang bahagi mo sa tagumpay ko, Toto. Mata niya itong tiningnan. Grabe ka naman. Ikaw naman yung nag-aral ng mabuti. Ako saksi lang. Sundo, hatid sa'yo. Tumulak lang sa'yo ng bahagya sa mga panahong gusto mong sumuko. Girlfriend kita. Mahal kita. Kaya ginawa ko yun. Maliit na bagay lang naman. Hindi maliit na bagay lang ang ginawa mo para sa akin, Toto. Halos buong buhay mo ang binigay mo sa akin. Sa halip na para sa'yo at para sa kapatid mo lang, mas pinili mo na tulungan din ako. Kahit na kamamatay lang ng nanay mo noon, sinikap mo pa rin na makatulong sa akin, na suportahan ako kahit may dalawang kapatid ka pang binubuhay. Maliit na bagay dahil hindi naman siya naghihintay ng kapalit. Kusa namang ginawa ni Toto para kay Eliza at hindi siya pinilit. Basta masaya lang siyang makitang masaya ang taong mahal niya. Marahang umiling si Eliza at hinawakan ang kanyang kamay. Ang daming beses ko nang gustong sumuko, Toto. Pero nariyan ka, kahit ubos ng pera mo, kahit pagod ka na sa pamamasada, ikaw yung dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon. Hindi agad nakasagot si Toto. Alam niyang kaya ni Eliza kahit noong high school pa lang sila. Naalala pa niya noong sinabi nito na gusto nitong magtrabaho sa syudad. Balang araw, nakataas ang ulo, naka-heels, nag-i-English, may ID na may pangalan nito. Hindi niya nakita ang sarili sa mundong yon, pero si Eliza, nakita nito yon, kaya sosuportahan niya na lamang. Hindi naman si Toto ang klase ng lalaking pipigilang mangarap ang babaeng mahal. Palagi lang siyang nakasuporta at hindi pipigil sa pag-abot ng mga pangarap nito. Inabot niya ang mga bulaklak na hindi pa nabibigyang pansin. Hindi maganda yung balot pero 30 puting rosas. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ibang bouquet pa lang ibinibigay ng iba dito. Tumawa si Eliza. Okay lang. Hindi nga ako makapaniwala na nagdala ka pa ng mga bulaklak para sa akin. Lahat ng hirap kasama kita. Lagi kang nandun. Kaya presence mo lang dito sa graduation ko. Sobrang saya ko na, Toto. Paano ba yun ipapaliwanag ni Toto? Mahal niya si Eliza at ganoon talaga siya magmahal. Buhos lahat kahit wala pang matira na para sa kanya. Alam mo ba? Bulong ni Eliza. May mga kaklase ako naiinggit sa akin. Akala nila mayaman ka kasi ang tiyaga mo.
Sabi nila, ang swerte mo naman, Eliza. Hindi lahat ng may partner ay ganyan. Hindi nila alam na driver lang ako. Sabat ni Toto at mahinang tumawa. Hindi nila alam na mas mahalaga pa sa pera yung may taong naniniwala sa'yo kahit parang hindi mo na alam kung may patutunguhan ka pa ba. Napapikit siya at napangiti. Ang cheesy mo, Eliza. Matagal na akong kinikilig sa'yo. Hindi mo na kailangan pang sabihin ang mga yan sa akin. Bahagyang hinampas ni Eliza ang kanyang dibdib. Akala mo ba binubola lang kita? Totoo naman kasi. Inayos niya ang buhok nito at hinawakan ng kamay. Gutom ka na siguro. May handa ako sa tapat ng bahay. Yung paborito mong bihon at lumpia. Sinabihan ko ang kapatid ko na magluto. Pero kung may sarili kayong celebration ng pamilya mo, okay lang kahit mamayang gabi ka na pumunta sa amin. Sa mga sumunod na linggo, mga buwan, hindi na agad nag-aksaya ng panahon si Eliza. Nag-asikaso agad ito para maghanap ng trabaho. At bawat gastos nito, siya lang din naman ang tumutustos. Pasensya ka na. Marami kaming anak, kaya naghihirapan na kami. Salamat sa pagtulong mo sa anak namin, Toto. Saad ng ama ni Eliza. Napangiti naman siya. Wala po yun, ayos lang po. Mahal ko po si Eliza kaya tinutulungan ko po palagi. Marahang umiling ang ama nito. Kapag umayos ang trabaho niya, hindi kami makikiagaw ng kikitain niya. Dapat sa'yo siya bumabawi at hindi sa amin. Hindi naman namin siya napag-aral sa kolehiyo. Kahit hindi na po, nakangiting sabi ni Toto. Si Eliza gusto po talaga ito para makatulong sa mga kapatid niya. Kaya naiintindihan ko po kung bakit siya nagpupursige. Hindi nagtagal, nakahanap ng trabaho si Eliza sa Ortigas. Malayo sa probinsya nila. Mangungulila siya pero kailangan niyang gawin yon. Pangarap yon ng kanyang girlfriend at hindi niya yon hahadlangan. Kuya Toto, totoo bang aalis na si Ate Eliza bukas? Tanong ng kanyang kapatid na si Lisa. Sumabat naman agad si June na kapatid niya rin. O Alice, saan pupunta si Ate Eliza? Tumingala si Toto mula sa salamin ng tricycle na nililinis niya. Sa Ortigas, doon na siya magtatrabaho. Wala naman siyang mahahanapan ng trabaho. Nandun talaga sa syudad. Kumunot ang noo ni Liza. Ortigas? Ang layo naman nun. Hindi na ba siya babalik dito, Kuya Toto? Umupo na si June sa tabi ni Toto at nakatukod ang siko sa tuhod. Bakit mo siya pinayagan, Kuya? Kung ako yan, hindi ko hahayaan yung girlfriend ko na tumira mag-isa sa syudad. Kung ako yan, hindi ko hahayaan yung girlfriend ko na tumira mag-isa sa syudad. Pinunasan ni Toto ang kamay at ibinaba ang basahan. Sumandal siya sa bangko at tiningnan ng dalawa. Pinili niya yon at sinuportahan ko. Wala naman akong nakikitang mali ron. Pero malayo. Giit pa ni June. Paano kung may makilala siyang iba ron? May kotse, may pera, mas magaling sa'yo. Tapos iwan ka na lang niya, Kuya. Dagdag ni Lisa na mas lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Ngumiti si Toto. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya yun iniisip. Subalit ang tagal na nila ni Eliza. Naniniwala siya na wala nang makakatibag sa kanilang relasyon. Mahal ko si Eliza at mahal ako ni Eliza. Hindi yun basta nawawala dahil lang sa layo. Katwiran ni Toto. Kung pipigilan ko siyang lumipad sa kaya niyang gawin, parang sinakal ko na rin yung pangarap niya. Bakit hindi na lang siya dito magtrabaho? Tanong ni Liza habang bumababa mula sa hagdan at naupo sa paanan ni Toto. May bangko naman dito. May mga establishments din naman dito sa atin. Hindi yun sapat para sa pangarap niya. Gusto niyang mag-opisina, umakyat sa building, mag-English sa mga meeting. Gusto niyang makaipon, makapundar, makapagtayo ng bahay para sa mga magulang niya. At gusto ko rin yun para sa kanya. Umiling si June. Hindi ko kaya yun, Kuya. Kung ako yun, baka sumama na lang ako o ipilit kong wag na siyang umalis. Hindi ganon ang pagmamahal, June. Mahinang tugon ni Toto. Ang tunay na pagmamahal, marunong bumitaw, parang lumipad ng mataas ang minamahal mo. At kung kayo talaga, babalik siya. Kung hindi naman, at least natulungan mong maabot niya ang langit kahit wala ka sa tabi niya. Natahimik ang dalawa. Mga bata pa ang mga ito, kaya siguro hindi maintindihan kung papaano siya magmahal.
Puro puppy love lang naman ang naranasan ng mga ito. Nilaro ni Liza ang sinulid sa laylayan ng kanyang shorts. Kuya, hindi ka ba natatakot na baka hindi ka na niya balikan? Tumingala si Toto sa langit tulad ng lagi niyang ginagawa kapag sinusukat niya ang kanyang mga iniisip. Takot? Siyempre, tao lang din ako. Nagsiselos ako kapag may kaopisina siyang lalaki o kapag hindi siya nagre-reply kaagad. Pero mas malakas yung tiwala ko kaysa sa takot ko. Tumingin si Jun sa kanya. Bakit ka ganyan, kuya? Natawa si Toto ng marahan. Kasi siya yung pangarap ko, Jun. Pero hindi ibig sabihin, ako rin ang mundo niya. Kailangan niyang maabot ang sarili niyang mga bituin. Ang trabaho ko, maging lakas niya kahit hindi niya ako nakikita araw-araw. Paano mo siya gagabayan kung wala ka sa tabi niya? Tanong ni Liza habang nakakunot ang noo. Sa pamamagitan ng tiwala, ng dasal, ng pag-aalala kahit hindi ko sinasabi. Sa pag-text ng ingat ka kahit paulit-ulit. Sa pag-iipon para sa kinabukasan namin. At sa paniniwala na babalik siya sa akin. Hindi dahil pinilit ko siya, kundi dahil pinili niya ako. Napakamot si Jun sa ulo nito. Hindi ko agad naisip yan, kuya. Ipinatong ni Toto ang kamay sa balikat ng kapatid. May panahon para matutunan mo rin. Bata ka pa naman. Ako nga, natutunan ko lang to habang naghihintay sa kanya sa bawat gabi. Sa mga gabing tinutulugan ko ang gutom kasi mas pinili kong ibigay sa kanya para may panggasto siya sa college noon. Sumandig si Liza sa tuhod niya. Kuya, kapag malungkot ka, sabihin mo sa amin ha. Kahit minsan lang, para naman may makausap ka. Naramdaman ni Toto ang kabog ng kanyang dibdib. Salamat, Liza, pero sa totoo lang, masaya ako. Masaya ako sa tuwing umaangat siya. Kahit mahirap, masaya. Kasi alam kong para sa kinabukasan naming dalawa yon. Kinagabihan, nakaupo si Toto sa bangkong kahoy sa loob ng bahay. Hawak niya ang luma niyang cellphone na para bang yari yun sa salamin. Pablink-blink ang signal bar, kaya naghahanap siya ng maayos na signal. Hinihintay niya kasi na tumawag si Eliza. Ayan na! Kuya, tumatawag ng girlfriend mo! Bulalas ni Liza. Napangiti siya agad at sinagot iyon. Lumitaw ang mukha ni Eliza. Sa likod nito ay isang puting pader, nakasarang kortina at humuhuning bentilador. Hi! Sabi ni Eliza at may pagod ng ngiti. Ngumiti rin si Toto habang nagniningning ang mga mata. Hi Eliza! Kumusta ka dyan? Paos ang boses ni Eliza mula sa buong araw ng trabaho. Sorry, ngayon lang ako nakatawag. Nag-overtime ako kanina. Ang dami kasing work na hindi ko pa natatapos. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Basta makita lang kita ngayon. Sulit na tong isang oras kong pagtambay dito sa spot na may signal. Pero kahit ang labo ng dating mo dito sa screen ng cellphone ko, ang ganda mo pa rin. Napangiti si Eliza. Nako, bolero ka talaga. Anong ulam nyo kanina? Kapag kailangan mo ng pera, magpapadala ako sa'yo. Sabi ko kina nanay at tatay, kapag nagluluto sila ng ulam, palagi kayong aabutan dyan. Mahina siyang tumawa. Tinapang ulam namin. Saka, ano ka ba? Eliza, ayos lang. Nagtatrabaho naman ako para sa pagkain namin at pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi na kami makikihati sa sustento mo sa mga kapatid mo. Ang dami-dami nyo sa pamilya nyo kaya sa kanila na lang yun. Napabuntong hininga ito. Siyempre, may share ka rin dapat. Ikaw ang nagpatapos sa akin sa college at kahit isang $5, wala pa akong naibibigay sa'yo. Hindi naman utang yun na kailangan bayaran. Sabi ni Toto. Naintindihan ko kung tumutulong ka muna sa pamilya mo. Total, nagpapaaral naman ako ng mga kapatid ko. Kapag napatapos ko sa pag-aaral si Liza at saka si Jun, saka tayo magplano para sa ating dalawa. Ikaw, anong ulam mo dyan? Kumakain ka ba? Chicken fillet na maalat. Wala nang lasa, kakarihit. Miss ko na nga ang mga luto mo. Kung nandito ka lang, sure na sure ako na palagi ako may baon na handa mo, Toto. Hayaan mo. Mararanasan natin yan kapag mag-asawa na tayo. Malumanay na sabi ni Toto. Kung nandito ka lang, ipagluluto kita ng paborito mong ginisang sayote. Bahagyang nabasag ang tinig ni Eliza. Namimiss ko yon.
Hirap maging independent dito sa syudad. Lalo na nasanay ako sa pag-aalaga mo nung nandyan ako. Nauunawaan ni Toto ang nararamdaman ni Eliza. Baka kapag siya rin ang dinala roon, manibago talaga siya. Mahirap makibagay sa lugar na hindi ka naman sanay. Lumapit si Eliza sa screen. Pagod na ako, Toto. Pero nang lumabas ako ng building kanina, naisip ko agad, sana nandito si Toto. Sana nag-aabang siya sa labas. Sana may dala siyang kutsinta para sa akin. Kasi nung college ako, palagi yun ang ginagawa mo. Ngumiti si Toto. Ngiti na may kaunting kirot. Kung kaya ko lang sakay ng tricycle ko papuntang Ortigas, araw-araw kitang susunduin. Kinagat ni Eliza ang labi. Nahihirapan ka ba? Alam ni Toto na pwede siyang magsinungaling. Pwede niyang sabihing hindi. Pwede siyang magbiro tungkol sa signal o sa pagkabisi. Pero hindi niya kayang itago sa babaeng minamahalang totoo. Oo, sagot ni Toto. Nahihirapan ako. Pero hindi dahil galit ako o nagsiselos ako o nagsisisi. Nahihirapan lang kasi ang hirap ng malayo sa'yo. Gusto kitang yakapin. Gusto kong hawakan ang kamay mo kapag pagod ka. Gusto kong nandyan ako kapag umiiyak ka. Pinanasan ni Eliza ang sulok ng mata nito. Sorry, Toto. Ang layo ko. Minsan naiisip ko, baka mapagod ka rin. Napapagod ako. Oo, pero hindi ako susuko. Mahal kita. Hindi lang kapag madali. Hindi lang kapag magkasama tayo. Mahal kita kahit mahirap. Kahit malayo. Kahit walang kasiguraduhan. Dahan-dahang pumatak ang luha sa pisngi ni Eliza. Kaya ko to. Dagdag ni Toto. Mahinahon pero buo ang tinig para hindi na mag-alala pa ang dalaga. Kaya kong tiisin ang distansya. Basta sigurado kung ikaw pa rin ang hinihintay ko. Mahal na mahal kita, Toto. Bulong ni Eliza. Hindi ako nagbabago. Bawat araw, kahit ilang bagong mukha pang makita ko, ikaw pa rin ang inuuwian ng puso ko. Nanatiling tahimik si Toto habang nilalasap ang bawat salita. Tahimik na nanatiling nakaupo si Toto. Malayo si Eliza, pero ang puso nito nanatili sa kanya. At para kay Toto, sapat na yon. Lumipas pa ang mga taon, nasanay na rin sila na magkalayo sa isa't isa. Bumibisita naman si Eliza sa kanila pero saglit lang. At nakokontento na si Toto roon. Subalit sa takbo ng buhay na inaasahan niya, may mga bagong taong darating para samahan pa siya sa ibang landas. Kuya, may tao! Bulalas ni June. Sa atin yata pupunta. Kumunot ang noo ni Toto habang umiinom ng tubig. Katatapos lang niya sa isang araw ng pamamasada. Basa ng pawis ang kanyang damit at magaspang at maitim ang mga palad sa grasa. Bumaba ang isang lalaki mula sa kotse. Naka-long sleeves polo, malinis na slacks at may suot na mga mamahaling sapatos habang tinatahak ang masukal na daan. Tumayo si Toto at sinalubong ito. Sino po sila? Roberto Minor, abogado. Sagot ng lalaki, sabay abot ng isang business card. Ikaw ba si Tomasito Garcia? Toto lang po, sir. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya ng may pagtataka. Nandito ako para ipabatid sa iyo ang pamana ni Don Faustino Alonzo. Napakunot ang noo ni Toto. Sino po yun? Huminga ng malalim si Roberto. Ang iyong ama. Nagulantang siya sa sinabi nito. Hindi niya nakilala ang kanyang tunay na ama at wala siyang pakialam. Kahit ang tatay ni June at Liza, hindi niya na rin tinuring na ama dahil pinabayaan lang naman sila. Tumawa si Toto ng may pait. Ano pong sabi niyo? Wala po akong tatay. Anak ka ni Don Faustino Alonzo. Pumanaw siya nung nakaraang buwan. Naiwan niyang huling habilin na isa ka sa mga tagapagmana niya. Nanlamig ang mga kamay ni Toto. Hindi ko kilala ang Don Faustino na yan. At wala po akong ama. Matagal nang patay si nanay. Katulong ang nanay mo dati, hindi ba? Mahinang sabi ni Roberto. Si Remedios Garcia. Nagtrabaho sa Alonzo household sa Pampanga ng halos 2 taon. Nagkaroon sila ng ugnayan ni Don Faustino pero hindi kanya pinanagutan. Hindi siya kailanman lumapit dahil idinakda na siyang ipakasal sa asawa ni Don Faustino ngayon.
Tutol din ang mga magulang ng ama mo sa nanay mo, kaya hindi ipinaglaban ng tatay mo. Pero ngayon, alam na nila at willing silang tanggapin ka. May mga kapatid ka sa ama at gusto ka nilang makilala. Umigting ang panga ni Toto. Hindi siya tumulong, hindi siya nagpakita. Namatay si nanay, nang iniwang kabuhayan lang ay ang paggawa ng kakanin na pinagpatuloy ng mga kapatid ko. Ako, driver ng tricycle pa rin hanggang ngayon. Tapos ngayon, sasabihin yung anak ako ng mayamang don. Tumango si Roberto. Wala siyang anak na lalaki sa kanyang asawa. Mga babae lang. Pero sa huling mga araw niya, umamin ng don. Sinabi niyang alam niyang tungkol sa'yo. Minsan pumunta pa siya rito sa sitio. Pinapanood ka mula sa malayo. Alam niyang pumanaw ng nanay mo, pero duwag siya. Hindi niya nagawang lumapit. Nanlaki ang mga mata ni Toto at mabilis ang tibok ng puso. Bakit ngayon lang? Namatay lang siya na hindi man lang humihingi ng tawad sa akin. Nasaan siya nung kailangan ni nanay ng gamot? Noong 10 taong gulang pa lang ako at naglalako ng ice candy para lang makabili ng notebook. Napabuntong hininga si Roberto. Marami siyang iniwan sa'yo, Toto. Mga lupain sa Angeles, bahagi ng Subic Highway, mga warehouse, isang wing ng mall, at ang ancestral house ng mga Alonzo. Sa'yo iniwan ang rights. Bilyonaryo ka na kung tatanggapin mo. Napatingin sina June at Liza sa kanya na gulat na gulat. Sino bang mag-aakalang mayaman siya? Dahan-dahang naupo si Toto sa bangkong kawayan. Nanginginig ang tuhod niya. Pinunasan niyang pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang damit. May pamilya siya, sabi pa ni Toto. Bakit hindi na lang dun sa kanila? Oo, asawa niya si Senyora Elvira at 2 anak na babae. Hindi nila kini-question ang testamento. Nagulat sila, nasaktan pero tinanggap din sila dahil sa last wish ni Don Faustino. Nasa Maynila sila at gusto ko raw nilang makilala. Makilala? Ulit ni Toto. Para saan? Para magpasalamat ako na pinamanahan ako ng tatay kong pinabayaan ako ng ilang taon. Umiling si Roberto. Gusto nilang malaman kung tatanggapin mo ang pangalan at maging isang Alonzo. Malaki ang pamana mo. At pwede mo rin silang maging pamilya. Tinitigan ni Toto ang mga bitak sa sahig ng bahay nila. Yun ang buhay niya. Doon siya lumaki. Sa hirap, sa dusa, sa bawat sulok ng bahay nilang iniyakan ng kanyang ina. Kaya ang hirap paniwalaan na mayaman pala siya, na hindi naman niya pala kailangang maghirap doon. Kinagabihan, nasa tabi na ng tricycle si Toto. Hawak niya ng mahigpit ang lumang cellphone. Gusto niyang makausap si Eliza para kumalma naman siya kahit papaano. Pero ilang oras na siyang tumatawag, hindi pa rin sinasagot ng dalaga. Hating gabi na nang makasagot si Eliza ng tawag. Hello? Paos at inaantok ang boses ni Eliza. Mahal, sabi ni Toto at pinipilit maging kalmado ang tinig. Kanina pa ako tumatawag. Gising ka pa pala. Pasensya na. Late yung shift ko tapos may reports pa. Grabe ang pagod ko, Toto. Hindi ko na alam kung anong oras na. Bahagyang ngumiti si Toto. Ayos lang, sandali lang sana to. May gusto lang sana akong ikwento. Pumikit sandali si Eliza. Halatang nilalabanan na lang ang antok. Pwede bang bukas na lang, mahal? As in, sobrang hilo na ako. Ganun ba? Sagot niya kaagad. Bukas na lang. Ingat ka dyan. Pahinga ka na. I love you. Bulong ni Eliza bago tuluyang pumikit. Tinitigan ni Toto ang screen kahit tapos ng tawag. Napapansin niya nagiging paminsan-minsan na lang ang tawagan nilang dalawa ni Eliza. Iniisip niya na palagi itong pagod sa trabaho kaya ganon. Pero minsan, hindi niya rin maiwasang magtampo. Huminga ng malalim si Toto. Siguro hindi pa tamang oras. Siguro pagod lang siya. Siguro sa Maynila ako nalang sasabihin ng harap-harapan. Total, pupunta rin naman ako ron. Susurpresahin ko na lang siya. 3 araw ang nakalipas, natagpuan ni Toto ang sarili na nasa Maynila na. Pumasok si Toto sa bahay ng pamilya Alonzo, suot ang lumang sapatos at ang kaisa-isa niyang polo na sinaradong lahat ang butones. Tahimik ang bahay. Malaki, may makintab na sahig at may mga antigong gamit sa pasilyo. May mga antigong larawan din na tila mga bantay ng panahong hindi sa kanya. Sir Toto,
Magalang na wika ng katulong. Naghihintay po sila sa sala. Lumakad siya at mabigat ang hakbang. 3 tao ang naroon. Isang matandang babae na may magandang tindig. Si Senyora Elvira yon, asawa ni Don Faustino. Sa tabi nito, 2 dalagang bihis, maayos at may kalmadong aura na sina Ann at Lian. Mga anak din ni Don Faustino. At sa likuran ng mga ito, nandoon si Attorney Roberto Minor. Tumayo ang mga ito nang pumasok si Toto. "Ikaw na si Toto?" tanong ni Senyora Elvira. Bahagyang yumuko si Toto. Ma'am. "Maupo ka, iho," alok ng ginang. "And just call me tita." Umupo siya sa gilid ng sofa habang nakapatong ang mga palad sa tuhod. Tinitigan siya ng 3 nang may halong pag-uusisa. "Gusto ka talaga naming makilala," mahinahong sabi ni Lian. "Hindi namin alam ang tungkol sa'yo hanggang sa naospital na si Papa. Hindi namin alam na may kuya pa pala kami. Doon niya sinabi ang lahat. Tungkol sa nanay mo, then sa'yo." Matamang tumingin si Toto sa mga ito. Wala rin akong alam. "Patawad," ani Elvira at napabuntong hininga. "Marami siyang naging pagkakamali. Isa na ako sa mga nasaktan. Pero ngayong wala na siya, gusto naming itama kahit kaunti sa mga mali niya. Yun ay kung papayag ka." Napakagatlabi si Toto. Hindi ko po alam kung kailan ko siya makikitang ama. Pero hindi ko po kayo kinabumuhian. Wala po kayong kasalanan sa akin. "Kapatid ka namin," sambit ni Ana. "Gusto ka naming maging bahagi ng pamilya kung papayag ka. Gusto ka rin namin makabanding at makibagay sa mundo namin since Alonzo ka na rin ngayon. Kaya sana hayaan mo kami, kuya." Bahagyang napangiti si Toto. Mukhang maaarte at sosyal ang mga kapatid niya sa ama. Pero halatang mababait at hindi naman mapanghusga. Hanggang sa maalala niya ang isa pang mahalagang hindi niya dapat maiwan. "May 2 akong kapatid," sabi ni Toto. "Kapatid ko po sila kay nanay. Sina June at Liza. Ako ang tumayong magulang nila. Hindi ko sila kayang iwan kung gusto niyo po akong makasama dito." Dahan-dahang ngumiti si Senyora Elvira. "Kung pamilya ka namin, pamilya rin sila. Magpapahanda kami ng kwarto para sa kanila. Mag-aaral sila dito. Mabubuhay ng maayos. Wala kang dapat ipag-alala. Pamilya mo sila, kaya tatanggapin namin sila bilang pamilya na rin namin." Nakahinga siya ng maluwag. Kung anong gustong mangyari ng pamilya ng kanyang tunay na ama, okay siya ron. Basta mapatamasa niya rin ang magandang buhay kina June at Liza, sapat na yon kay Toto. "Pinasundo na ni Mommy ang mga kapatid mo," nakangiting sabi ni Lian at may inabot na black card. "Kapag nandito na sila, don't worry, maaasikaso sila. And here's your card. Unlimited yan. Pwede kang bumili ng kahit na ano." Bahagya siyang napangiti. Ang totoo, may gusto talaga siyang bilhin. Pupuntahan niya rin sa trabaho si Eliza. Baka nga nagtatampo na ito sa kanya. "Pupuntahan ko sana ang girlfriend ko sa trabaho niya sa Ortigas." Mahina niyang sabi. "Doon siya nagtatrabaho. Gusto ko rin bumili ng singsing para sa kanya. Ang tagal ko na kasing pangarap yon." Napangiti ang kanyang kapatid. "Oh, really? How sweet naman, Kuya Toto. May address ka ba? Samahan na kita, kuya. If you want, ihahatid na kita." Ibinigay niya naman ang address dito. Nang mabasa nito yon, napasinghap ito sa gulat. "Alam ko tong building na to. So dito pala nagtatrabaho ang girlfriend mo? Dito rin ang punta ko bukas. Pupuntahan ko kasi ang friend ko na may opisina rin sa building na to, si Gabi, para matulungan kanya sa mga kailangan mong matutunan. And dito pala nagtatrabaho ang girlfriend mo? Kilala ko ang boss nila rito. Acquaintance ko rin, kaya madali kang makakapasok dito kahit hindi ka mag-work." "Ako ang bahala, kuya, basta ikaw na lang ang bahala maghanap." Bumaha naman agad ang saya sa kanyang dibdib. Akala niya ay mahihirapan pa siyang maghanap sa workplace ni Eliza. Mabuti na lang nandoon si Lian para tulungan siya. Kaya kinabukasan, pagkatapos bumili ng singsing, pumunta na sila sa building kung saan nagtatrabaho si Eliza.
Katulad ng sinabi ng kanyang kapatid, madaling nga siyang nakapasok doon. Diyan yung wing ng sinasabi mo, kuya. Dito sa kabila. Pupuntahan ko si Gabi. Text mo na lang ako, ha? Sabi ni Lian sa kanya. Tumango naman siya. Oo, salamat Lian. Lumakad na nga siya papunta roon. Magtatanong lang naman siya kung nasaan si Eliza. Pero bago pa makaliko si Toto, nakita niya na agad ang girlfriend niya. Pero natigilan siya nang makitang hinihila ito ng katrabahong lalaki sa kung saan. Agad siyang sumunod ng tahimik. Pumunta ang mga ito sa daan papunta sa mukhang storage room. Sa mga kilos ng mga ito, mukhang nagmamadali at walang pakialam sa paligid. Natigilan siya nang nasa tapat na ng pinto. Hindi niya alam kung para saan ang kaba. Pero ang nasaksihan pa lang kanina ni Toto, sapat na para magkaroon siya ng pagdududa. Dahan-dahan niyang binuksan ang storage room, nag-iingat na hindi makagawa ng ingay. At doon sa loob, nakasandal sa bookshelf si Eliza, habang mapusok na hinahalikan ng katrabaho nito. Puro singhap, impit na ungol at mga kaluskos sa loob ang naririnig niya. Nagsisimula na rin ang lalaki na tanggalin ang mga botones ng blouse ni Eliza, habang nasa leeg nito ang mukha. Umusbong agad ang galit kay Toto. Marahan niyang isinarang pinto. Napapikit siya at nanginginig sa sobrang galit. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Gusto niyang pigilan ang pagsabog, pero parang ilang segundo na lang, hindi niya na talaga kakayanin. Kuya! Malakas na tawag ni Lian kasama ang isang babae na mukhang si Gabi. Anong ginagawa mo dyan? Nandito ang office ng girlfriend mo ah. Mukhang nagulat ang mga nasa loob ng storage room. Habang naririnig niya ang pagkaluskos, binuksan niya ng pinto. Narinig niya ang pagtili ni Eliza. Toto? Gulat nitong tanong. Puno ng galit na hinila ni Toto ang lalaki at sinuntok sa panga. Napatili ang mga nakakita. Wala na siyang pakialam kung saan tumama ang kanyang kamao. Napatingin siya kay Eliza. Kalahating nakabotones ang blouse at may pamamaga pa sa labi mula sa halik. Toto! Toto, tama na! Pero parang walang naririnig si Toto. Mabilis ang paghinga niya, namumugto ang mga mata, nangangatal ang buong katawan, hindi lang sa galit, kundi sa sakit. Lahat binigay ko sa'yo, sabi ni Toto. Lahat ng kinita ko, lahat ng pagod ko, lahat ng tiwala ko, sa'yo lang. Nagsilabasan ang mga ulo mula sa opisina. May mga sumilip, may mga nanatili, may naglabas na ng cellphone. Tinawagan na rin ang security. Sinusubukan siyang pigilan ni Lian pero ayaw niyang magpaawat. Tiningnan ni Toto si Eliza at punong-puno ng sakit ang mga mata. Ako ang sumalo sa'yo nung walang-wala ka. Ako yung tumanggap sa lahat ng galit mo, lungkot mo, takot mo. Pinag-aral kita para naman maging magandang buhay mo at maabot mong pangarap mo. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin. Umaagos na ang luha ni Eliza. Toto, please. Bakit, Eliza? Dahil wala akong kotse? Dahil hindi ako kasabay sa mga dinner meeting mo? Dahil wala akong yaman? Hindi ako nakatapos ng kolehiyo? Hanggang dito lang ako? Ano? Bulalas niya. Toto. Hindi lang puso ang binigay ko, Eliza. Basag na ang tinig ni Toto. Pati kinabukasan ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa'yo. Sinubukang tumayo ng lalaki. Hawak pa rin ang panga. Mas mabuting umalis ka. Tumahimik ka. Sigaw ni Toto. Wala kayong karapatan. Nilapitan siya ni Eliza, tinangkang hawakan ng braso. Pero umurong si Toto na parang nasusunog sa haplos nito. Wag mo na akong hawakan. Hindi mo ako kilala at mas lalong hindi na rin kita kilala. Umalis na roon si Toto. Sumunod naman agad ang kanyang kapatid na naguguluhan din sa mga nangyari. Gayunpaman, ito na rin ang umayos ng gulo na kinasangkutan niya. Mabuti na lang, kilala nito ang may-ari at maraming koneksyon. Anong nangyari? Tanong ni Senyora Elvira nang makauwi sila. Bakit may pasa ka sa mukha, iho? Napabuntong hininga si Lian at ito ang sumagot. Mommy, yung girlfriend niya, nahuli niyang nanloloko.
Nakipagsuntukan siya ron. Mabuti na lang si Tristan ng boss doon. Don't worry kuya, matatanggal sila sa trabaho. Hindi yun allowed sa kanila and sobrang laking skandal din ang mga nangyari. Pinilit ni Toto maging kalmado. Nasasaktan siya at galit na galit sa mga nangyari. Ayaw niyang ibuntun sa iba ang nararamdaman. Magpapahinga na po muna ako, mahinang sabi ni Toto. Umawang naman ang bibig ni Senyora Elvira. Okay, sige, magpahinga ka muna. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. At nasa biyahe na rin ang mga kapatid mo. Sana maging okay ka, iho. Marahan na lang siyang tumango. Nang makarating sa kwarto, doon bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa mga nagawa ni Eliza sa kanya. Sobrang tagal ng kanilang pagsasama. Mga bata pa lang, sila na ang magkasangga. Buong-buo ang tiwalang kanyang ibinigay dito dahil mahal na mahal niya ito. Pero tatraido rin lang pala siya at sasaktan ng ganoon. Simula ng araw na yon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na magpapauto pa kay Eliza. Hindi niya na ito hahayaan sa kanyang buhay kahit pa alam ni Toto na mahihirapan siyang makalimot. Nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Maya-maya'y nagising siya sa amoy ng sinangag at papaitan na paborito niya. Nang bumangon siya, nasa kwarto na pala niya sina Liza at June. Kuya Toto? Tawag ni Liza, marahang naupo sa harap niya. Nagluto kami ng paborito mo. Kinusot ni Toto ang mga mata. Nandito na pala kayo. Pasensya na, hindi ko kayo nasalubong. Napangiti si Liza. Dito na ba kayo? Dito na ba tayo titira, kuya? Ang laki. Saka may sarili kaming mga kwarto ni June. Nagulat talaga kami. Bahagya siyang napangiti. Oo, dito na tayo titira. Hindi ko naman kayo kayang iwan doon. Mataman siyang tiningnan ni June. Nagluto kami ng paborito mo. Alam namin na may problema ka, kuya. Mukha kang hindi kumain kagabi. Ngumiti si Toto at napatingin sa mga niluto ng mga ito. Alam nyo na ang nangyari. Nagkatinginan sina June at Liza, pero naupo sa magkabilang gilid niya. Gusto mo bang ikwento? Sinabi sa amin ni Ate Lian, Kuya Toto. Kuya, kung hindi mo pa kaya, okay lang. Pero kung gusto mong ilabas... Tiningnan ni Toto ang dalawa, ang pamilya niya sa simula pa lamang. Ang mga ito lang ang nakasaksi sa bawat luha, sakripisyo at pagtitiis niya mula pagkabata. Huminga siya ng malalim. Pinuntahan ko si Eliza kahapon sa kung saan siya nagtatrabaho. Kumislap ang mga mata ni Liza. Ay, ano nakita mo? Hindi agad nakasagot si Toto. Nakita ko siyang may kahalikan na iba. Sa harap ko mismo. Parang hindi niya ako minahal kahit kailan. Kung ibigay niya ang sarili niya sa lalaking yun. Napasinghap si Liza. Hindi. Talagang nakita mo? Nagawa sa'yo ni Ate Eliza yon? Napailing si June. Kuya, ako nang babalik dun. Sasapakin ko ulit ang mga yun. Grabe si Ate Eliza. Nagawa ka niyang lokohin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Natawa si Toto pero may bahid ng lungkot at pagod. Hinaplos niyang namamagang kamao. Nakaganti naman ako. Saka sabi, matatanggal sa trabaho ang mga yun. Kasi bawal daw yun. Saka sa mismong workplace nila ginawa. Nahuli na rin ang lahat. Namumuo ang luha sa mata ni Liza. Kuya, ang sakit naman yan. Ang bait-bait mo. Paano niya to nagawa sa'yo? Gusto ko siyang sabunutan. Pinag-aral na nga siya. Pinagtaksilan ka pa. Tiningnan ni Toto ang tasa ng kape na dala ng mga ito. Masakit, di ba? Hindi lang dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa lahat ng ibinigay ko. Akala ko, sapat na ako. Akala ko, ako nang para sa kanya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na mayaman na ako. Baka naisip niya na kulang ako, June. Wala akong degree. Wala akong matinong trabaho. Pagmamahal lang ang kaya kong ibigay na maganda sa kanya. Ngayon ko lang napatunayan. Mahalaga pa rin talaga sa kanyang estado ng buhay. Gusto niya siguro ng kapantay niya na dahil maganda ng buhay niya at may trabaho siya. Kuya, ikaw naman ang dahilan kung bakit maganda ang buhay niya ngayon. Kung hindi mo siya pinag-aaral, hindi niya rin naman maaabot ang lahat ng to. Seryosong sabi ni June. Ang pagmamahal mo at pamamasada, yun ang bumuhay sa amin.
Yan ang dahilan kung bakit buo tayo ngayon. Pero okay na rin na wala siya. Mabuti na lang at wala na siya sa buhay mo ngayon, lalo na mayaman ka na kuya. Hindi niya deserve matamasa yung natatamasa mo. Maghanap ka na lang ng iba Kuya Toto. Kalimutan mo na si Ate Eliza. Hinawakan ni Liza ang braso ni Toto. Kahit anong mangyari kuya, nandito kami ni June, hindi ka namin iiwan. Tumango si June. Hanggang dulo kuya. Marahang tumango si Toto. Alam niyang palaging nasa kanyang tabi ang mga kapatid niya. Kaya nga kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban nang makita ang mga ito. Huminga ng malalim si Liza. Gabi-gabi ka naming ipinagdadasal na sana makahanap ka ng babaeng mamahalin ka ng buo. Yung babae na kahit anong hirap, kapit pa rin kasi alam niyang hindi mo siya bibitawan. Marahan na lang siyang tumango. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang sigurado. Kahit na nasaktan si Toto, kailangan niya pa rin magpatuloy sa buhay. Kailangan niya pa rin makahanap ng pag-asa at magsimulang muli para sa panibagong buhay na naghihintay sa kanya. Sa mga lumipas na araw, inabalan na lang ni Toto ang kanyang sarili sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Gusto ng pamilya niya sa ama na ipasok ang mga ito sa isang prestigious private school. Pero tumanggi naman ang kanyang mga kapatid. Hindi na po, sa public school lang po kami mag-aaral ni June. Nakakahiya rin naman po kasi. Hindi naman po kami mga anak ni Don Faustino. Si Kuya Toto lang po. Mahinahong sabi ni Liza. Kumunot naman ang noon ni Senyora Elvira. Pero para sa amin, part na kayo ng pamilya. Kung nag-aalala kayo sa gastos, huwag niyong problemahin. Pero umiling si June at bahagyang umiti. Okay na po kami sa public school. Hindi rin naman po namin kaya makibagay sa mga mayayamang estudyante kapag nag-aaral. Malaking bagay na po sa amin na pinag-aaral kami ni Kuya Toto at sinama po rito. Gagawa naman po kami ng sarili naming pangalan at career sa future para hindi naman po kami panghabang buhay na nakaasa kay Kuya. Bahagya siyang napangiti. Ang totoo, napag-usapan nila yung magkakapatid. Maganda naman ang offer sa prestigious school ng kanyang pamilya. Pero alam niyang mahihirapang mag-adjust ang mga ito. Kaya kung saan komportable sina Liza at June, yun na lang din ang kanyang desisyon. Samantala, si Toto naman pinag-homeschool at sasabak na rin sa mga training. Naisip niya noong una na binabago siya ng mga ito. Pero nang sinabi sa kanya ni Lian na may kailangan siyang patakbuhing negosyo, napag-isip-isip niya rin na kailangan niya iyon. Hindi dahil nasisiyan siyang maging boss o mag-astang mayaman, kundi dahil kailangan niyang gawin. May mga umaasang ilang daang empleyado sa kanya na kailangan niyang ma-manage ng maayos. Kapag nawalan ng trabaho ang mga ito dahil sa kanyang kapabayaan, madadamay pati pamilya ng mga ito. Kaya kahit sobrang laking adjustment ang kailangang gawin ni Toto, tinanggap niya pa rin. Kung papasok ka sa mundo ng mayayaman, mga negosyante, kailangan mong matutong hindi yumuko. Tumayo ka ng may dangal, ng may kumpiyansa. Saad sa kanya ni Lian, hindi dapat nila makita na mahina ka. Kasi kapag may nakita silang buta sa'yo, iti-take advantage na nila yon. Kaya pinaghahandaan natin, kuya. Then, ang pangit ng Toto, so ipapakilala ka namin as Tomas Alonzo. Okay ba yun sa'yo? Tumango si Toto. Oo, palayo ko lang naman ng Toto. Nakakahiya rin naman kung gagamitin kasama ang mga formal na tao. Naghahanda siya para roon, pero hindi niya talaga alam kung paano matutunan ang lahat ng yon. Isa lang ang alam niya, willing siyang matuto sa kung anumang ituturo sa kanya. And by the way kuya, parating ng etiquette coach mo. Nakangiting sabi nito. Gabi ang name niya, kaibigan ko siya. Sana ipapakilala ko siya sa'yo kaso may nangyaring ang gulo. Sandali siyang natigilan. Naaalala niya si Gabi. Ito ang isa sa mga nakasaksi at pumigil din sa nangyaring gulo. Bahagya siyang yumuko. Medyo nahiya tuloy si Toto sa magiging coach niya. Yun pa talaga ang naging first impression sa kanya. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Tunog pa lang ng takong ng heels nito, alam niyang hindi basta-basta si Gabi. Napalingon si Toto at bahagyang natigilan. Halatang hindi basta-bastang babae. Maayos ang postura at parang kahit anong gawin, mananatili pa rin ang confident.
Sandali itong umiti pero mabilis ding nawala. Nagkita na tayo, mahinang sabi ni Gabby habang inilalapag ang bag. Tumayo si Toto at awkward nang umiti. Oo, sa building kung saan ako nanggulo. Pasensya ka na. Nakita mo pa talaga yon. Tumango ito. Okay lang. Valid naman ang nararamdaman mo ng araw na yon. Baka kung ako ang niloko ng ganun at nakita ko ng harapan, mawala rin ang iniingatan kong pasensya. So it's fine. Hindi mo kailangan mag-alala. Pinagmasdan niya si Gabby mula ulo hanggang paa. Tila pinag-aaralan siya gamit ang mga mat. Walang panghuhusga, kundi may pag-iingat. Parang iniisip kung dapat ba siyang dahan-dahanin o prangkahin lang. Mahinang tumawa si Lian at bumulong. Kuya, ganyan talaga siya. Kasama sa gagawin niya yan. Sige na, kayo nang bahala dito. Uuna na ako. Kung may problema, just call me, okay? Marahan siyang tumango. Umalis na si Lian gaya ng sabi nito. Naiwan na sila ni Gabby roon. Huminga ng malalim si Gabby, saka marahang lumapit sa mesa. Narito ako para matuto ka sa mga ituturo ko. Marahan siyang tumango. Makikinig ako sa'yo. Inilapag ng dalagang folder at tumingin sa mga mata niya. Toto, sige, lilinawin ko sa'yo at mukha kang naiilang sa'kin. Nakita ko man ang isang masakit na bahagi ng buhay mo, hindi ako narito para hukayin yon. Private yon at hindi ako mangingialam. Masakit at may karapatan kang maramdaman ng lahat ng yon, but hopefully, hindi makaapekto sa mga gagawin nating training sa'yo. Napakunot ang noo ni Toto at mahinang tumawa. Nangangamba lang ako na baka natakot ka sa akin kasi nakita mo ako nagwala. Ayoko namang makita mo ang mga tao sa ganong aspeto. Niloko ka. Nasabi na sa akin ni Lian. Malumanay, nasabi ni Gabby. Ang nakita ko, isang lalaking nagmahal ng totoo. Hindi ako natatakot sa ganon. Hindi inaasahan ni Toto yun. Aaminin niyang medyo nakaka-intimidate si Gabby. Pero nakikita niya naman dito na may simpatya ito sa ibang tao. Kaya rin siguro kaibigan ng kanyang kapatid na si Lian. Halatang magandang ugali kahit na medyo masungit at mukhang istrikto. Akala ko pagtatawanan mo ko. Biglang pag-amin ni Toto. Kumurap si Gabby. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi kita kilala. Isa pa kahit kilala kita. Isa pa kahit kilala kita. Anong karapatan ko para husgahan ka? Kung may nasabi man ako tungkol sa'yo, sa akin na lang yon at hindi ko na ilalabas sa iba. It turns out na mga ganyang tao ang nakakasalamuha mo, kaya lahat ng tao na makakasalamuha mo pa lang, yan na agad ang iniisip mo. Kasi hindi ako bagay sa mundo nyo. Hindi ko naman talaga gagawin to kung hindi ko tinanggap ang pamana sa akin. Sinabi rin kasi sa akin na kailangan kong pamahalaan ng maayos ang mga negosyong naiwan. Maraming empleyado ang maapektuhan, pati mga pamilya nila, kung hindi ako magiging maayos na leader doon. Kaya lang, parang unang sabak pa lang, pinahiya ko na agad ang sarili ko. Umiling si Gabby. Akala mo ba, lahat ng tao sa mundong to ay ipinanganak na kabilang dito? Karamihan sa amin, gumapang din paakyat. Hindi ko naman sasabihin na mahirap ako, pero alam kong pinaghirapan ko kung nasa ng posisyon ko. Ano pa sa'yo na may privilege na ngayon? Alam kong kakayanin mo to, Toto. Besides, lahat tayo, may kahihiyan sa katawan natin. May mga kahihiyan na ginawa noon, but it doesn't mean na bababa ang pagkatao natin ng dahil dyan. Napalunok si Toto. Halatang malawak mag-isip si Gabby. Matalino ang kanyang ex-girlfriend noon na si Eliza. Pero kahit isang beses, hindi niya ito narinig na ganoong magsalita sa ibang tao. Siguro dahil talagang may class, mahinahon at may respeto si Gabby sa ibang tao. Ngayong hiwalay na sila ni Eliza, napapansin niya na ang mga pangit dito. Sakalang niya napagtanto na makasarili pala ito. Noong mga panahong pinag-aaral niya, nag-aaway sila kapag hindi niya agad napoprovide ang kailangan nito. Pero masyado siyang bulag noon dahil nga mahal na mahal niya. Tiwala rin siya dahil magkakilala na sila sa matagal na panahon. Para kay Toto, parang digmaan ang hapag ng mga mayayaman. Hindi dahil marami at mamahalin ang mga pagkain, kundi dahil sa mga kubyertos na mas marami pa yata sa daliri niya. Sige, malumanay na sabi ni Gabby habang nauupo sa tapat niya. Simulan mo sa salad fork.
Tumingin si Toto sa dalaga. Tapos balik sa mga tinidor. Alin dito ang salad? Iba-iba pa ba yun? Of course, Toto. Yung mas maliit. Sabi ni Gabi at may bahagyang ngiti sa mga labi. Pinakakaliwa. Inabot naman agad yun ni Toto. Eto ba? Tumango si Gabi. Tama. Sinaksak ni Toto ang litsugas na damulang sa kanya ng sobrang lakas. Muntik nang tumalsik ang kamati sa mesa. Sorry, bulong ni Toto at namumula ang pisngi. Relax, sabi ni Gabi. Hindi ito parusa. Pagsasanay lang to. Hindi mo kailangan palaging magsorry sa mga bagay na ginagawa mo. Pero pakiramdam ni Toto, parusa naman yon. Pagsapit ng ikatlong putahe, kita sa noo ni Toto ang pawis. Kanina pa masakit ang balikat niya dahil sa posture drills na tinuro sa kanya ni Gabi. Ngayon, parang bawat subo ay isang pagsusulit. Hindi niya alam kung matutunawan ba siya roon. Lalong lumala nang matawang isa sa mga nagsisilbi matapos niyang sabihing, excuse me po, pwedeng pakiabot ng, ano bang tawag dito? Habang tinuturo ang butter knife. Uminit ang kainga ni Toto, parang ayaw niya nang gumalaw. Aaminin niya rin naman kasi na asal tambay siya. Sa kanila, namamata lang siya ng mangga sa puno ng kapitbahay. Ang mga tropa niya, mga kasama lang din niya sa inuman. Sa ilalim ng kanyang mga iniisip, madaling naagaw ni Gabi iyon. Toto, tingnan mo ko. Huwag kang titigil gumalaw dahil ang pinagtatawanan kanila. Napakunot ang noon niya. Pero natawa sila. Mas nakakahiya kapag nagkamali pa ulit ako, hindi ba? Tumaas ang mga kilay ng dalaga. Hayaan mo sila. Kaya nga inaaral natin, hindi ba? Kinuha nito ang sariling kutsara. Alam mo bang araw-araw ay may mga taong nagpapanggap na marunong mag-French para lang magmukhang bagay sila sa lugar kung nasaan sila? At kadalasan, mali rin sila. Ang kaibahan lang, may kumpiyansa sila. Nagpatuloy si Gabi. Ang etiquette ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging magalang at marespeto. Lahat ng yon, nasa iyo na. Ang ginagawa lang natin dito, tinuro nito ang mga kubyertos at nakatiklop na napkin. Ituro sa'yo na gumalaw sa mundong hindi mo nakalakihan. Tumingin si Toto sa kandungan niya. Sinusubukan ko, pero pakiramdam ko, nilalabanan ko yung tunay kong pagkatao. Lumambot ang tinig ni Gabi. Hindi mo naman nilalabanan ang sarili mo. Kung sino ka, ikaw pa rin yan. Natuto ka lang kung paano buhatin ang sarili mo ng taas noo. Napakibit si Toto. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya gaanong kilala si Gabi, pero nakakamanghalang na kaya siyang pakalmahin ng simpleng mga salita nito. Para bang niyayakap siya ng tinig ng dalaga na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Hindi ka makatulog? Tanong sa kanya ni Gabi at umupo sa kanyang tabi. Napalingon si Toto. Sa kanila naninirahan ito ngayon dahil nga na-hire na personal coach. Kaya madalas silang nagkikita at nagkakalapit sa isa't isa. Nakapambahay na ito ngayon, wala ng takong, wala ng blazer. Hindi na ito mukhang sosyaling babae sa paningin niya. Nakalugay ang buhok, walang makeup at yun ang unang beses na nakita niya itong ganoon. Napakurap siya. Ang ganda mo pala talaga. Tumawa naman ang dalaga. Ang random mo Na-appreciate ko lang naman ang natural mong ganda. Ang aliwalas ng mukha mo, Gabi. Lalo na kapag walang makeup. Hindi ako makatulog. Nasanay ako maingay tuwing gabi dahil sa mga kuliglig. Mahina niyang sabi. Tahimik dito. Parang masyadong malinis. Nakakapanibago. Puro aircon ang naririnig ko. Ngumiti si Gabi sa kanya. Mismo na ba ang probinsya ninyo? Oo, doon ako lumaki. Doon ako nasanay na buhay. Sagot ni Toto. Kahit masikip ang bahay namin, masaya naman at mahimbing ang tulog. Saka halos lahat kami ron magkakakilala. Dito parang kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Huminga ng malalim ang dalaga. Sapat ka, Toto. Marami ka namang ginagawang tama sa buhay mo. Hindi mo paramdam pero alam ko at nakikita kong nakakausad ka. Hindi napigilang tumawa ni Toto. Pag ikaw ang nagsasabi, parang naniniwala agad ako. Kaya siguro kaibigan ka ni Lian. Ang kalmado mo lang kausap. Ang kapatid ko kasi, minsan, maanghang mga lumalabas na mga salita. Tumango naman agad ang dalaga.
Actually, hindi ko rin alam kung bakit kami nagkasundo ng kapatid mo. Siguro kasi kapag may wrench sa buhay niya, alam niyo nakikinig ako at hindi siya hinuhusgahan. Tumingin muli si Toto sa madilim na kalangitan. Minsan iniisip ko, kung di ako pumunta sa Maynila, tahimik pa rin siguro ang buhay ko. Simpleng tricycle driver lang na nagtatrabaho para sa mga kapatid ko. Hindi ako masyadong masasaktan. Pero hindi ka rin sana nandito, sagot ni Gabby. Alam mo, sabi nga nila, everything happens for a reason. Kung hindi mo nalaman na isa kang Alonzo, hindi ka mapapadpad dito. Hindi mo malalaman na niloloko ka lang pala ng dati mong girlfriend. Hindi ka na rin nahihirapan sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Kaya kahit nahihirapan ka rito, sa tingin ko naman, blessings in disguise pa rin ang dahilan kung bakit ka nandito. Tingnan mo na lang in a positive way ang mga naging kapalit ng isang desisyon na ginawa mo sa buhay. Mataman niyang tiningnan ng dalaga. Minsan ay pakiramdam ni Toto, hindi niya na maaabot ang pagiging mature ng utak ni Gabby. Nakakamanghalang, lalo pa at hindi naman ito katulad niya na sanay sa hirap. Iniisip niya kasi noon na nagmamature ang isang tao base sa mga hirap na pinagdaanan. At kung titingnan niya si Gabby, parang wala itong inaalalang kahit ano. Pero siguro, masyado niya lang binigyan ng paunang impression ang mga katulad ni Gabby. Hindi kayong inakala kong magiging coach ko, sabi ni Toto. Etiquette coach lang kita pero parang tinuruan mo na ako sa lahat. Sana kapag tapos na tayo sa training ko, maging magkaibigan din tayo. Akala ko dati lahat ng sosyal, suplada, mataas, laging nakatingin sa taas. Pero ikaw... Pero ako? Napangiti si Toto. Tiningnan mo ako sa mata. Parang hindi mo iniisip kung saan ako galing. Sabi mo nga, tinuturuan mo akong makibagay sa mundong to. Pero nararamdaman ko rin naman na hindi mo inaalis sa akin ang pagkatao ko. Sabi nila, dapat tinatawag akong Tomas. Pero ikaw, kahit na tamang etiquette ang tinuturo mo, Toto pa rin ang tawag mo sa akin. Simpleng bagay pero na-appreciate ko pa rin. Napalunok si Gabby. Toto pa rin ang tawag ko sa'yo dahil gusto kitang maging komportable. Ayoko rin na sirain ang pagkatao ng isang tao dahil lang sa gusto ko o dahil sa trabaho ko. Sandali pa silang nanatili roon at nagkwentuhan. Nagagalak ang kanyang puso na sa gitna ng bagong buhay na pinipilit sa kanya, may isang tao pa rin na sinusubukan siyang intindihin. Walang training? Tanong ni Toto nang makita si Gabby kinabukasan. Ngumiti si Gabby sa kanya. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng high waist na maong. Nakasuot ng puting sneakers at maluwag na linen shirt na nakatupi ang manggas. Wala, cheat day mo ngayon. Mas lalong bumaha ang pagtataka kay Toto. Cheat ano? Lumapit ito at may kapilyahang kislap sa mga mata. Hindi tayo magpa-practice ng paglalakad gaya ng diplomat o ng pag-inom ng sabaw na walang tunog. Ikaw ang bahala ngayon. Ako ang sasama sa'yo. Kung saan mo gusto, anong gusto mong gawin, go! Naningkit ang mga mata ni Toto. Sigurado ka? Kahit saan, sasama ka sa akin. Tumawa naman ito. Kahit saan, walang aral, walang correction, ipakita mo lang sa akin ang mundo mo. Kinamot ni Toto ang batok. Wala kang takong ah. Ngayon lang kita nakita nakasuot ng simpleng sapatos. Siyempre gagala tayo. Baka kung saan mo pa ako dalhin. Ipinakita pa nito ang kanyang sneakers. Handa ako kahit saan. Ano, tara na? Unti-unting lumitaw ang ngiti sa labi ni Toto. May kung anong kasabikan ang sumiklab sa dibdib niya. Sige, pero huwag kang magreklamo ah. Mamaya, mandiri ka sa mga gusto kong puntahan at gawin. Tumayo si Gabby habang nakataas ang kilay. Basta, huwag sa motel. Gabby! Muling tumawa ang dalaga. Kinabahan naman siya ron. Hindi magandang joke yun para sa kanya dahil hindi naman siya ganoong klase ng lalaki. Hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang gawin, lalo na kay Gabby na sosyal, maganda at sobrang matino. Sa tricycle tayo sasakay? Toto, may sasakyan tayo, sabi ni Gabby. Tumawa naman siya at hinawakan ng kamay nito. Mga sasakyang takaw tingin sa mga pupuntahan natin. Huwag na nating dalhin saka masikip doon. Mag-commute na lang tayo. Saka gusto mong makita ang nakasanayan kong mundo, hindi ba? Ito ang nakasanayan ko, Gabby. Huminga ito ng malalim. Okay, fine. Ang una nilang destinasyon,
Isang simpleng mall. Mahina ang aircon sa mga pasilyo. Walang imported na amoy mula sa bawat tindahan. Tinahak nila ang mga pwesto ng ukay-ukay, cellphone cases, mga murang sapatos, at mga food court na may kumukulong sizzling plates. Dito kami tambay ng mga kapatid ko nang mapadpad kami dito sa Maynila, sabi ni Toto habang kumikislap ang mga mata. Dito ako dinadala ng mga kapatid ko kapag inaaya nila akong kumain sa labas. Sa probinsya kasi namin, kapag may kaunti akong kita, nililibre ko sina June at Lisa ng fries, shake sa tabi. Masaya na sila ron. Tumingin-tingin si Gabi sa mall. Ang ingay. May ibang mas maayos na mall naman dito Yung kilala? Tumawa si Toto. Pero buhay na buhay naman dito. Saka maraming mura pero masarap. O baka sabihin mo, ang kuripot ko ngayong mayaman na ako. Hindi naman sa ganon. Talagang dito lang ako sanay at nasasarap ang pagkain. Balak niya ring mamili ng maraming pagkain. Nakita kasi ni Toto na maraming pulubi sa paligid. Gusto niyang mamigay ng pagkain, lalo na sa mga bata at matatanda. Nakalaro ka na ba sa arcades? Tanong niya at parang batang tuwang-tuwa. Umiling ito. Hindi pa, sa bahay lang ako naglalaro or sa amusement parks. Bahagya siyang napangiti. Halatang yayamanin talaga si Gabi. Kahit paglalaro sa arcades na may token na 5 piso, hindi nito nakamulatan. Kaya siguro ang arte-arte mo. Siguro pati kalaro mo pinipili para sa'yo. Mahina niyang sabi. Tumaas naman ang mga kiling nito. Maarte ako kasi maganda ako. Pero it doesn't mean na maarte ako in a bad way. Hindi ako maldita. Pero hindi rin naman ako sobrang bait. Hindi na lang napigilan ni Toto na tumawa. Hinila niya na ito papasok sa loob, bumili ng token at pumunta sa mga machine. Hindi pa man ito natatapos sa pagsasalita, nagsingit na ng token si Toto at inabot kay Gabi ang plastic na baril. Napasigaw ang dalaga nang magsimula ang countdown. Paano to gamitin? Baril, may cover. Ganyan, wag mong iikot. Natatawang turo ni Toto. Bilisan mo, may zombie na. Pareho silang humahalakhak pagdating ng dulo. Halatang hindi marunong si Gabi, kaya tinuturuan niya pa. Sa claw machine sila nagtagal. May gusto itong kunin na stuffed toy na pusa, pero hindi nito makuha. Hindi tinigilan ni Gabi kahit gigil na. Gabi, tama na. Hinawakan niyang kamay nito. Naka 300 pesos token ka na dyan. Mas lalo naman itong nainis. No, kukunin ko. Ibibili na lang kita niyan. May ganyan sa toy store. Pakikipag-deal pa ni Toto. Umiling naman si Gabi. Hindi, makukuha ko to. Promise ko sa'yo, makakaya ko to. Hindi ako mahina. Hindi ako magpapatalo. Napakamot si Toto sa batok. Para tuloy nagsisisi na siya na dinala niya pa roon ang dalaga. 5 oras na silang nasa harap ng claw machine na yon. Parang hindi pa nakakaramdam ng gutom ang dalaga. Mahinang nagmura si Gabi. Isa pa, pakiramdam ko, malapit ko nang makuha. Pero hinawakan niya ito sa mga braso. Gabi, halika na. Tama na yan. Baka may daya na. Walang nagawa si Gabi kundi ang tumigil. Tiningnan ito ni Toto na nakahalukip-kip at parang batang nagtatampo. Maya-maya'y may batang lumapit sa claw machine na kanina pang tinatambayan ni Gabi. Hindi niya makukuha yan. Bulalas ni Gabi. Sarap sirain ang claw machine na yan. Gusto ko lang naman yung cute na stuffed toy na pusa. Bakit ayaw magpakuha sa akin? Hinagod ni Toto ang likod nito. Mahirap talagang makakuha dyan ng mga stuffed toy. Ibibili na lang kita. Halika na. Yay! Malakas na sigaw ng batang nasa harap ng claw machine. Nakuha ko? Laglag pa nga na lang nilang tiningnan ang bata. Niyakap ang nakuha nitong stuffed toy. Tumakbo ang bata at nawala sa harapan nila. Napalunok si Toto nang humarap sa kanya si Gabi. Kumain na lang tayo. Bahagya nitong hinampas ang kanyang dibdib. Kasalanan mo. Kung hindi mo ako pinigilan, makukuha ko na yon. Kau kasi, tingnan mo, nakuha ng bata. Hinawakan niya ito sa balikat at marahang pinalabas doon. Ibibili na lang kita. Sorry na. Napunta tuloy sila sa toy store. Medyo natatawa pa siya sa simpleng laruan lang ang pinagtalunan nila ni Gabi. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sopistikada, sosyal at eleganteng tipo ng babae. Kaya bago sa kanyang paningin ang ipinakita nito. Oh, naibili na kita. Ano gagawin mo dyan? Nakangiti niyang tanong. Ngumuso naman si Gabi. Itatabi ko sa kama ko. Itong cute side ko.
Mahilig talaga ako sa stuffed toys. Marami ako sa bahay. Ito kasi ang laruan na palaging pasalubong sa akin ni na mommy and daddy. Maingat ako kaya naipon sa bahay. Sinubukan kong ipamigay kaso bawat laruan sa akin may sentimental value for me. Kaya kung makakapunta ka sa bahay ng parents ko, puro laruan ng kwarto ko ron. Habang lumulubog ang araw, nauwi sila sa isang food park. Umaalingasaw ang amoy ng pares, isaw, Betamax at mga inihaw sa hangin. Chicken intestines ba yan? Tanong ni Gabby at bahagyang napakurap. Ngumiti si Toto. Oo, isaw ang tawag dito. Luto sa uling. Masarap to kapag sausaw sa suka. Tikman mo na. Fine, sabay irap ni Gabby. Kumagat ito ng dahan-dahan sa simula, tapos napasinghap. Gosh, bakit ganun ang lasa? Tumawa si Toto. Masarap, di ba? Smoky, chewy, spicy at masarap naman, in fairness. Maarteng sabi ni Gabby. Hinilan niya na ito sa loob. Nag-order sila ng mga sizzling plate. Hindi sanay kumain si Gabby roon. Nag-iinarte pero wala itong tinanggihang pagkain. At mas lalo niyang na-appreciate ang ugaling ng dalaga. Nakangiti tuloy si Toto habang kumakain. Matagal silang nanatili roon. Walang training, walang posture correction. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, naramdaman niyang hindi niya naman kailangang patunayan ang sarili sa lahat. Kuya, babalik ba tayo sa probinsya sa bakasyon? Tanong ni Jun sa kanya. Kuya, sabihin mong oo. Natawa si Liza. Kuya, gustong bumalik niyan. May nililigawan siya ron. Naiwan niya. Gustong balikan kaso hindi pa naman tapos. Bumalik ka ron kapag successful ka na. Ayaw nga sa'yo dati ng mga magulang nun. Kung kayo talagang para sa isa't isa. Bahagyang natawa si Toto at umupo sa sofa. Kalandian mo talaga, Jun. Oo, babalik tayo sa bakasyon. Titingnan ko rin ang bahay ni nanay na pinapagawa ko. Hindi ko pinabago pero pinapalitan ko lang ng materyales para hindi tinatangay kapag malakas ang ulan. Makifiesta na rin tayo. Magpapahanda ako para makakain ng mga tao at makapagbigay ng kaunting tulong sa mga magsasakaron. Simula nang nagkaroon si Toto ng yaman, hindi nawala sa kanya ang tumulong. Kahit noong mahirap pa siya, nasa sistema niya na yon. Kaya ngayon, buhos na rin siya kung tumulong sa mga taong nangangailangan. Tumaas ang mga kilay ni Liza. Nandun ang pamilya ni Ate Eliza. Paano kung nandun din si Ate Eliza? Di ba hindi mo siya nakakausap simula nang mahuli mo siyang nanloloko? Wala ka na ring balita sa kanya? Bahagya siyang napabuntong hininga at umupo para mag-aral. Hayaan niyo na. Napalapit ako sa pamilya niya. Kaya magiging maayos pa rin ang pakikitungo ko. Pero hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Nakita mismo ng mga mata ko ang panloloko niya. Kaya hindi ko makalimutan. Ilang taon ding naging kami at paunti-unti akong lumilimot sa kanya. Kapag tuluyan na ako naghilom, baka doon palang mapatawad ko na siya. Alam ni Toto sa kanyang puso na hindi na kasing sakit gaya ng dati ang mga nangyari. Gayunpaman, sinugatan pa rin ni Eliza ang kanyang ego. Hindi madaling tanggapin na ganoon siya kabilis na palitan ng kanyang ex-girlfriend pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa niya. Dumating na ang araw na ipapakilala si Toto. Ilang beses na siyang nanalangin na huwag magkamali. Natatakot pa naman siyang may magawang hindi maganda kapag ganoon ang kanyang nararamdaman. Inayos ni Toto ang kanyang necktie sa ika-4 na pagkakataon. Masikip. Sa tabi niya, inayos ni Gabby ang kuwelyo ng kanyang suit. Hindi ang tayang masikip, kundi ang kaba mo. Relax, Toto. Alam kong kaya mo yan. Magandang dating mo. Mukha kang intimidating. Huminga ka lang. Nararapat ka rito. Gabby, bulong ni Toto. Pag nadulas ako sa English, wag mo kong iiwan. Ngumiti ito sa kanya. Hindi kita iiwan. Nagsimula ng business dinner kasama ang ilan sa mga executives ng company ng mga Alonzo. Sobrang ilang na ilang si Toto, pero paglaon, natuto na siyang makihalubilo sa sariling paraan. Kaya naman, natapos yun ng matiwasay na hindi pinapahiya ni Toto ang sarili. Gabi, nagawa ko. Nagawa ko, ang galing ko, di ba? Nakita mo ba kanina? Tuwang-tuwang sabi ni Toto. Matamis na ngiti ang iginawad sa kanya ni Gabi. Oo, nakita ko. Proud ako para sa'yo. Mata man niyang tiningnan ng dalaga. Maya-maya'y hindi niya na ito napigilang yakapin. Sobrang galak ang kanyang nararamdaman, kaya hindi niya na talaga napigilan. Sobrang saya mo ba na nayakap mo ako ng ganito?
Bulong ni Gabby sa kanya. Mas humigpit naman ang kanyang yakap. Marami kang naitulong sa akin. Kung alam mo lang, alam kong trabaho to para sa'yo. Pero para sa akin, naging karamay kita sa lahat ng bagay. Nasa gitna siya ng paglimot kay Eliza. Nalulugmok si Toto sa pait at sakit na nararamdaman. Kaya nang dumating si Gabby, nagkaroon ng bagong pagkakaabalahan ang kanyang isip at damdamin. Hindi niya na gaanong naisip ang mga ginawa ni Eliza sa kanya. Isang araw, nakaupo si Toto sa gilid ng sofa. May tuwalya sa balikat at basang buhok mula sa mabilisang paligo. Kapag naaalala niya si Gabby at ang mga ginawa nila sa mga nakalipas na araw, napapangiti talaga si Toto. Nakatitig siya sa kawalan at napapangiti na parang sira. "Huy, kuya!" Napabalik-was si Toto mula sa pagkakatulala. Humalukip-kip si Liza, nakataas ang isang kilay at may pilyang ngiti sa labi. "Bakit kang umingiti ng ganyan? Parang nababaliw ka na." Sumunod si June, ngumunguya ng lumpia habang nakangisi. Iba palagi ang ngiti ni kuya nitong mga nakaraang araw. Alam namin yung ngiting yan. In love ka, no? Wala. Agad na sagot ni Toto at biglang umayos ng upo. Nag-iisip lang ako. Umupo si Liza sa tabi niya at pinanlakihan siya ng mata. "Nag-iisip na may ngiti? Parang may babae yan, June." Kumindat si June. Si Ate Gabby yata. Tama ako, diba? Natigilan si Toto at bago niya pa mapigilan, muling sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. "Ah, siya nga!" Sigaw ni Liza sabay hampas sa kanyang braso. "Hindi Bulalas niya at hindi rin kumbinsido. Wala lang, nakakatawang nangyari lang ang issue nyo. Manahimik kayong dalawa." "Paano kami mananahimik? Iba ng closeness nyo. In love ka na, Kuya Toto. Kinakwento mo siya halos gabi-gabi." Sabi pa ni Liza. "Mabait kasi, maganda, matalino. Sosyal at maarte pero hindi yung maarteng nakakainis. Okay lang ang kaartehan niya. Bagay naman sa ganda niya." Sagot ni Toto at muling napangiti. Yumuko si June, nakapamewang. "Kakaiba? Paano?" Medyo natigilan pa si Toto, pero dumadoy ang mga salita, parang katotohanang matagal nang nais lumabas. Ganoon niya talaga makita si Gabby. "Alam niyo yung tipong babae na sosyal pero hindi ka matatakot lapitan? Ganon siya. Oo, klase siya, mahinhin kumilos. Alam lahat ng etiquette at anong wine glass ang gamit pero mabait siya. Kaya hindi mahirap makasundo." Tumigil siya saglit at muling nagpatuloy. "Hindi siya mapangmata. Kahit ibang accent ko, kahit nalilito pa rin ako sa tinidor at kutsara, hindi niya ako pinapahiya. Sa halip, tinutulungan niya ako at nakangiti pa. Wala siyang yabang. Saka alam kong hindi na lang trabaho yon. Talagang nasa katangian niyang maging mabait sa lahat ng tao." Lumutang ang isang malambing na ngiti sa mukha ni Liza. "Kung hindi ganyan ang mukha ng in love, anong tawag mo dyan, kuya? Halatang tinamaan ka na kay Ate Gabby. Sabagay, kahit ako gandang-ganda sa kanya, iniisip ko nga na hindi ka bagay sa kanya." Napanguso naman si Toto. Sa tingin niya naman, bagay siya kay Gabby. Pipilitin niyang maging bagay dito. Isa pa, hindi naman siya nagmamadali. Sumasabay si Toto sa agos ng kanyang damdamin pero ayaw niya ring madaliin. Alam niya namang may something na sa kanilang dalawa ni Gabby. Subalit gusto niya munang matutunan lahat ng dapat niyang matutunan. Nang sa gayon, talagang bumagay siya sa dalaga. Napatingin muli sa kanya si June. "Saka napansin ko lang, hindi mo na nababanggit si Ate Eliza. Naka-move on ka na ng sobra sa kanya, kuya." Natigilan si Toto. Masakit pa rin, pero kaunti na lang. May panghihinayang, pero siguro dahil sa tinagal ng pagsasama nila na sinayang lang nito. Subalit hindi na katulad ng dati ang pakiramdam sa pangalang iyon. Tumingin siya sa kanyang tuwalya at hinagod ng hindalakyang gilid nito. "Siguro kasi hindi na siya ang laman ng isip ko ngayon. Nanghihinayang lang ako kasi ang tagal at ang dami kong nagawa para sa kanya. Pero ayoko na rin isipin pa. Lalo na siya naman ang nakagawa ng mali sa akin." Marahang hinawakan ni Liza ang kanyang braso. "Kuya, matagal ka na naming nakita na tahimik lang umiiyak. Ilang gabi kang tulala. Kami ni June, hindi na namin alam kung paano ka patatawanin ulit." Tumango si June. "Pero ngayon, ayan na. Ngumingiti ka na naman." Tumawa si Toto. "Nakakahiya naman sa inyo. Nakita niyo pa akong ganun. Hayaan niyo at nakalimot na naman ako. Pupunta na ako ron. Masakit pero ano bang magagawa ko?
Wala pa kaming matinong pag-uusap. Pero alam kong kaya ko na siyang harapin ng mahinahon. May galit pero hindi parang dragon na bubugahan siya. Kasi sa totoo lang, gusto kong kalimutan na lang at mag-move forward sa buhay na meron ako ngayon. Totoo na yon ang nararamdaman ni Toto. Pakiramdam niya, kailangan na lang nila ni Eliza ng maayos na pag-uusap. Hindi dahil gusto niyang makipagbalikan, kundi dahil gusto niya ng closure. Kailangan niyang isara ang mayroon sa kanila noon ng tuluyan para mabuksan niya ng buong buo ang puso niya sa taong mas karapat-dapat bigyan ng pag-ibig. Gabi, balak naming magbakasyon sa probinsya namin. Ilang linggo kaming mananatili ng mga kapatid ko ron. May gagawin ka ba? Baka gusto mong sumama. Subok na tanong ni Toto. Ang totoo, gusto niyang kasama si Gabi para hindi niya ito mamiss. Gusto niya ring ipakita rito ang lugar kung saan siya lumaki. Kaya hinihiling niya na sana'y pumayag at sumama ito. Napangiti si Gabi at sa wakas, sumagot sa paanyaya niya. Sige, sasama ako sa inyo. Ikaw lang naman ang trabaho ko. Pero since aalis ka, sasama na ako sa'yo. Saka treat ko na rin as vacation ko Tumango agad si Toto. Oo, pwede. Hindi mo naman ako tuturuan doon. Kaya naman, nang dumating ang araw na aalis sila, labis ang kagalakang nararamdaman ni Toto. Marami siyang gustong ipatikim na pagkain, ipasubok na gawain at ipasyal ang dalaga. Wala pa man, na-excite na siya kaagad. Toto, ikaw na ba yan? Tanong ni Aling Lourdes. Abay, ikaw nga. Hoy, ano nang balita sa'yo? Bigla kayong nawalang magkakapatid. Huli naming balita'y bilyonaryo ka na. Mahina naman siyang tumawa. Kumusta ho? Malakas pa po bang tindahan ninyo? Tumawa rin ang ginang. Malakas pa rin. Mas dumami ang mga manginginom, lalo na ngayon malapit ng fiesta. Kaya nga rin po, nandito kami. Maghahanda po kami sa fiesta. Nakangiting sabi ni Toto. Mataman siyang tinignan ng ginang. Ang laki ng pinagbago mo. Parang dati lang nangungutang pa kayong magkakapatid sa tindahan ko para lang may makain. At ang nanay nyo, hirap na hirap kayong palakihin. Pero tingnan mo nga naman at maayos na mga buhay ninyo. Isa si Aling Lourdes sa mga mababait sa kanila. Kahit nalubog na sila sa utang dati, hindi ito nagalit. Mas umunawa pa nga sa kanila at nagbibigay na lang talaga. Wala kasi itong asawa at anak. Ang mga kapatid na nasa abroad na pinag-aaral nito noon, sinusustentuhan kaya hindi kailangan ng pera palagi. Alam mo ba, umuwi na rito si Eliza. Sa bayan na lang nagtatrabaho. Tinanong noong isang araw kung anong balita sa'yo. Hindi ko naman alam kung anong isasagot. Umuwi yun dito, parang naging mailap sa tao. Kahit ang mga magulang noon hindi matanong ng maayos kung anong nangyari kay Eliza. Kumustahin mo ang girlfriend mo? Sabi ni Aling Lourdes. Bahagyang umawang ang kanyang bibig. Mukhang hindi pa alam sa kanila na wala na sila ni Eliza. Tiyak na marami ang magugulat. Lalo't alam ng lahat, maging ng mga insekto at mga damo sa paligid na sila ni Eliza noon. Na ang ugnayan nila hindi madaling matibag kahit anong problema pang dumating. Wala na po kami ni Eliza. Pag-amin niya sa ginang. Bumahan naman ang gulat sa mukha nito, halatang hindi inaasahan ang kanyang mga sinabi. Bakit? Ang tagal nyo na. Bakit kayo naghiwalay? Umiling na lang siya. Napagod na lang po. Mahigpit ang usap-usapan sa lugar nila. Niloko siya ni Eliza, pero ayaw niyang maging laman ito ng usap-usapan ng mga tao sa kanila. Kahit na ipinagpalit siya nito, matagal pa rin ang kanilang pinagsamahan. Hindi niya kayang ilagay sa kahihiyan ang dalaga kahit pa ito ang may kasalanan sa kanilang dalawa. Sino naman ang kasama mo? Tanong pa ni Aling Lourdes. Napatingin siya kay Gabi at napangiti. Si Gabi po, kaibigan ko. Nanukso naman ang mga mata nito. Kaibigan lang ba talaga? Bakit parang ibang tingin mo, Toto? Namumulang tenga mo, Iha, bagay kayo nitong si Toto. Ang ganda-ganda mo naman. Alam mo ba tong si Toto nung binata? Palaging namamato ng mangga sa puno namin. Aling Lourdes! Bulalas na lang ni Toto. Hindi napigilang tumawa ni Gabi. Halata naman nga po. Nasabi niya sa akin na tambay lang daw po siya dito dati. Oo, tambay nga. Tricycle driver din kasi. Laking bukid ito.
Pero kahit tambay yan ay maayos naman si Toto. Halos karamihan sa mga tambay dito mababait kaya hindi nakakapag-alala kung may mangyaring masama. Nakangiting saad ni Aling Lourdes. Saglit pa silang nagkwentuhan pero maya-maya'y umalis na rin naman. Baka kung ano pang maikwento ni Aling Lourdes kay Gabby. Hindi pa pala alam ng mga tao dito na wala na kayong dalawa ni Eliza? Hindi raw nila alam na matagal na pala kayong wala. Ikaw na nga ang niloko, hindi pa magawang sabihin sa mga tao na wala na kayo. Tumayo si Gabby at lumapit sa kanya. Feel ko may hang-ups pa si Eliza sa'yo. Baka gustong makipagbalikan. Bakit hindi mo sinabi sa kanila kung anong ginawa ni Eliza? Mabagal na naglakad si Toto pa uwi sa bahay. Sumasabay lang naman sa kanya si Gabby. Tahimik ang buhay sa probinsya, sagot niya rito. Isang chismis lang, isang linggo ng usapan. Pag may nasagasaan na aso, buong barangay alam agad. Paano pa yung ganito? Pumasok na sila sa bahay. Pero karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo. Karapatan mong sabihin ng totoo. Nadehado ka niya, hindi ba? Ayokong kamuhian siya ng mga tao rito at pag-usapan. Pakiramdam ko, hindi niya pa rin masabi sa mga magulang niyang nangyari. Siyempre, kahihiyan yun sa sarili niya. Sagot ni Toto sa dalaga. Mataman siyang tiningnan ni Gabby. Pinoprotektahan mo pa rin kasi mahal mo? Umiling si Toto. Hindi na. Hindi ganun. Hindi ko na siya mahal, Gabby. Pero iginagalang ko pa rin yung pinagsamahan namin. Kahit na hindi niya yun nire-respeto nung huli. Pero ayoko nang dagdagan pa ang sakit ng nangyari. Napakurap si Gabby. So mas pipiliin mong mag-isip ng kung ano ng mga tao kaysa pabigatin pa ang sisi sa kanya? Matagal na tiningnan ni Toto ang dalaga. Wala naman dapat yun sa kanya. Pero dahil may nadarama na siya kay Gabby, gusto niyang malinawan din ito. Inilagay ni Toto ang mga kamay sa likod. Naghiwalay kami. Masakit pero amin yun. Hindi para sa iba. Hindi para sa mga tao sa lansangan. Hindi para sa mga tao sa palengke. Relasyon namin yun noon at ayaw kong makisawsawang iba. Ang dami kong nakitang tao na winasak ang isa't isa gamit ang chismis. Ayaw kong gawin yun. Hindi sa kanya. At lalo na hindi sa sarili ko. Marahang tumawa si Gabby. Karamihan gusto ng ganti. Ikaw, pinili mo pa rin maging gentleman sa ex-girlfriend mo? Pagod na ako sa sakit, Gabby. Mahina niyang tugon. Ayoko nang ipasa sa iba. Gusto lang talaga ni Toto ng peace of mind. Hindi rin kasi matatapos kung gaganti pa siya. Kung may ganti man, mismong sarili niya na yon. Dahil alam ni Toto ang halaga niya at pinakawalan lang yun ni Eliza. Toto! Tawag ng isang tao mula sa labas. Tumayo agad si Toto at tiningnan kung sino. Nagulat siya nang makita ang nanay ni Eliza. Nakangiti ito at niyakap siya. Mukhang wala itong ideya na hiwalay na sila ng anak nito. Aling Marian, mahinang usal ni Toto. Narinig namin ang nangyari sa'yo sa Maynila. Bilyonaryo ka na pala. Nagkita ba kayo ni Eliza ron? Tanong ni Aling Marian. Halos magkasabay lang kayong umuwi dito. Nang sinabi ko na nandito ka, umuwi na rin. Nagtataka ako. Bakit hindi ka bumibisita sa amin? Ipagluluto kita. Halika na. Hindi agad nakapagsalita si Toto. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa nanay ni Eliza na wala na sila. Hindi niya naman maitatanggi na naging malapit siya sa pamilya ng dalaga. Nang mawala ang kanyang ina, ang mga magulang ni Eliza ang tumayong magulang para sa kanya. Aling Marian, mahinang sabi ni Toto. Kami po ni Eliza. Nay, biglang tawag ni Eliza sa nanay nito. Ano pong ginagawa mo rito? Tara na po! Napatingin siya kay Eliza na hindi makatingin sa kanya. Namumuo agad ang mga luha rito at bakas ang hiya. Wala pa silang maayos na pag-uusap kaya sobrang awkward yon para sa kanilang dalawa. Ha? Nagtatakang tanong ni Aling Marian. Nangangamusta lang naman ako sa boyfriend mo. Bakit ba ganyan ka? Ano bang nangyayari sa inyo? Namiss ko rin naman itong si Toto. Parang anak na rin namin to ng tatay mo. Nagulat nga kami na hindi kayo magkasabay umuwi. Pero nandito na naman, kaya ipagluluto ko na rin. Nay, wala na po kami. Bulalas ni Eliza. Wala na. Tama na ho. Umuwi na lang po tayo at umalis na lang po rito. Pagkatapos ng sigaw na yon, natigilan silang lahat. Walang nagsalita at tanging hikbi lang ni Eliza ang naririnig. Pinagmasdan ni Toto si Eliza.
Hindi niya maitatanggi na sasaktan siya sa nangyayari sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ito naman ang gumawa ng mga desisyon na nagpasira sa samahan nila. At nagsimula na rin siya sa bago niyang buhay nang wala ito sa kanyang tabi. "Bakit wala na kayo?" Nauutal na tanong ni Aling Marian. "Mahal na mahal niyo ang isa't isa, hindi ba? Simula bata pa lang kayong dalawa na talaga. Halos ampunin na nga namin ang tatay mo yang si Toto. Anong nangyari?" Lumingon si Aling Marian sa kanya. "Bakit ka nakipaghiwalay sa anak ko? Dahil ba mayaman ka na? Ayaw mo na sa anak namin? Teka lang. Nay, hindi." Nahihirapan pa rin si Eliza na sabihin ang lahat. Napatingin si Aling Marian kay Gabi. "May kasama ka. Sosyal at mukhang mayaman. Siya ang pinalit mo sa anak ko? Yumaman ka lang. Kinalimutan mo ng anak ko?" Bahagyang natawa si Gabi at mukhang naiinip na sa drama na yon. "Wala po kaming relasyon ni Toto. And so what kung maghanap siya ng bago? I think deserve niya naman na maghanap ng iba after ng ginawa ni Eliza sa kanya. Eliza, bakit hindi ka nalang magsalita at umamin? Ano, pati ba naman kasalanan mo sa relasyon yun ni Toto si Toto pa rin ang magdadala?" Hinawakan ni Toto si Gabi. Labas ito sa usapan. Ayaw niya itong madamay doon. Bahagi ang dalaga ng kasalukuyan niya, kaya hindi niya ito hihilahin papunta sa nakaraan. Huminga ng malalim si Toto. "Aling Marian, hindi po ako ganyan. Minahal ko po ng buong puso si Eliza. Saksi po kayo dyan. Kaya ko pong samahan si Eliza sa hirap at ginhawa. Napatunayan ko na po yan sa inyo." Umiling si Eliza sa kanya. Para bang sinasabi nito na huwag sabihin sa mga magulang nito ang lahat. Pero anong magagawa ni Toto? Hindi matatapos ang hindi pagkakaunawaan kung hindi malalaman ng mga ito ang katotohanan. Mahirap, lalo na at pamilya kay Toto ang pamilya ni Eliza. Halos tumira na nga siya sa bahay ng mga ito noon. Subalit nang nagawa yun ni Eliza, nakatatak na sa isipan niya at hindi na maibabalik gaya ng dati. "Hiwalay na po kami ni Eliza. Nakipaghiwalay po ako hindi dahil mayaman na ako o ayaw ko na sa kanya na ngayong malayo nang narating ko. Binitiwan ko po ang anak niyo dahil sinaktan niya po ako ng sobra. Niloko po ako ni Eliza, Aling Marian." Nahihirapan na pag-amin ni Toto. Hindi nakapagsalita si Aling Marian. Tiningnan nito ang anak na si Eliza na bumubuhos muli ang panibagong luha. "Nakita ko po siya ng mismong mga mata ko na may ginagawa kasama ng lalaking ipinalit niya sa akin." Patuloy ni Toto. "Masakit po para sa akin yon, kaya hindi ko na rin po nagawang bumalik. Kahit na mahal ko po siya noon, nahihirapan na po akong ayusin. Lalo na't nakita ko po ang kataksalan niya nang pumunta po ako kung saan siya nagtatrabaho." Nalulungkot ang kanyang puso. Handa na siyang mag-propose, handang-handa na siyang magpakasal kay Eliza. Pero baka paraan din talaga ng Diyos ang lahat para sabihin sa kanya na hindi sila ang para sa isa't isa. Umiwas ng tingin si Toto nang paghahampasin ni Aling Marian si Eliza. Naluluha rin ito at halatang dismayado sa anak. "Nanay, sorry po. Sorry." Humihikbing sabi ni Eliza. Nasa mga mata ni Aling Mirna ang hinanakit. "Naniniwala akong kahit mahirap tayo, pinalaki namin kayong may dangal at paninindigan. Nagmaynila ka lang, yan ang natutunan mo. Nasaan ang lalaking yon?" Umiling si Eliza at bumaha ang pagsisisi sa mukha nito. "Niloko rin po ako. Babaero po. Sorry po talaga." Muli na namang hinampas ni Aling Mirna si Eliza. "Ang ayos-ayos mo na kay Toto. Naghanap ka pa ng iba. Ang tagal nyo na. Para na kayong mag-asawa tapos ikaw ang nagloko? Ni hindi ka na nahiya? Pinag-aral ka ng boyfriend mo. Hindi siya pinilit. Pero dahil mahal na mahal ka ni Toto, nagawa niya yon. Pero anong ginawa mo? Niloko mo. Akala mo ba kakampihan ka namin pagkatapos ng ginawa mo? Nakakahiya ka, Eliza." Tumingin sa kanya si Aling Marian, bakas ang guilt sa mukha nito. Gayunpaman, umiling ito at napaiyak na rin. Pasensya na sa mga sinabi ko at ginawa ng anak ko." Marahang tumango si Toto. "Naintindihan ko po. Nang minahal ko po si Eliza, napamahal din po kayo sa akin. Kaya mahirap din po para sa akin.
Umiwas ng tingin si Aling Marian, kinuha nitong muli ang basket at umalis na. Kaso, hindi sumunod si Eliza na nakatingin kay Toto at puno ng pagmamakaawa ang mukha. Toto, sorry. Please? Sinubukan nitong hawakan ng kanyang kamay. Mag-uusap tayo. Baka maayos pa to. Toto, mahal mo pa naman ako, diba? Hindi pa naman nawawala. Pagbabayaran ko ang pagtataksil ko sa'yo. Kahit anong gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Natukso lang naman ako sa kanya. Pero ikaw talagang mahal ko, Toto. Naaawa si Toto kay Eliza. Hindi dahil mahal niya pa rin ito, kundi umabot sa ganoong punto ang dalaga. Siguro, kung hindi ito naghanap ng iba, hindi sila maghihiwalay. Baka kasal na sila ngayon at hindi niya na ito pahihirapang magtrabaho. Kaso, mukhang hindi yon ang plano ng Diyos para sa kanila. Eliza! Ano ba? Malakas na tawag ni Aling Marian at umalis. Tara na! Mahiya ka nga sa ginagawa mo! Ikaw ang may kasalanan kaya huwag kang desperada dyan! Wala nang nagawa si Eliza nang hilahin ito ng sariling ina. Napabuntong hininga na lang siya. Siguradong kakalat ng chismis na yon, lalo na at may mga kapitbahay na nakarinig. Nagluto ako, kuya. Ikain na lang natin yan, sabi ni Liza sa kanya. Marahan naman siyang tumango. Hinawakan niyang kamay ni Gabi at hinila papasok. Tahimik ang dalaga, kaya hindi niya napigilang hindi mapansin. Gayunpaman, hinayaan niya na lang muna kahit na nangangamba siya sa mga tumatakbo sa isipan nito. Kaya naman, kinagabihan, hindi na natiis ni Toto. Gusto ko lang linawin ng ilang bagay, lalo na tungkol kay Eliza. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabi at halatang hindi naging komportable. Mahal mo pa ba siya? Umiling agad si Toto. Hindi na. Mabilis pero hindi ko rin naman alam kung bakit wala na akong maramdamang pagmamahal. Hindi na ang katulad gaya ng dati. Iniisip ko na parang imposible dahil matagal kami nagsama. Pero siguro matagal nang nawala at nang malinawan ako sa relasyon namin, mas lalong naging buo ang pakiramdam ko na nakalimutan ko na siya. Napakurap si Gabi. Pero nasasaktan ka pa rin? Dahan-dahan siyang tumango. Oo, dahil masakit naman talagang ginawa niya sa akin. Pero hindi dahil sa hiwalayan namin. Okay na ako ron. Mas masakit isipin yung mga taong nasaktan sa nangyari. Lalo ng pamilya ni Eliza. Yung nanay at tatay niya, mababait sila sa akin. Parang pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Kaya masakit sa akin na pangit kaming naghiwalay ni Eliza. Dahil ibig sabihin, kailangan ko na rin putulin ang connection sa kanila. Umaasa sila na kami hanggang dulo. Tapos binigo namin. Lumutang ang awa sa mga mata ni Gabi. So, nasasaktan ka hindi para sa kanya kundi para sa mga nawalan? Oo, sa mga naghihinayang sa aming dalawa. Dagdag ni Toto. Yung tiwala, yung mga pangarap na akala nilang matutupad. Tumahimik sila saglit. Tumango si Gabi, tila nag-iisip. Saka muling nagtanong, isang tanong na hindi inaasahan ni Toto. Gusto mo bang bumalik sa kanya? Humakbang palapit si Toto sa dalaga. Hindi na ako babalik. Tumaas ang kilay ni Gabi. Ang bilis naman, sigurado ka bang nakamove on ka na talaga? Napangiti siya ng kaunti. Gabi, hindi mabilis pag totoo. Hindi mabilis kung totoo. Huminga ng malalim si Toto sa kamarahang nagsalita. May mahal na akong iba. Napakurap si Gabi. Toto. Meron na. Ulit niya. At hindi ko to sinasabi para guluhin ka o para palitan si Eliza. Totoo to. Ikaw na. Bagong damdamin ko. At baka nga mas mahigitan mo pa. Napanganga si Gabi pero walang lumabas na salita. Bahagya pang nanginig ang mga labi nito. Ang hirap namang maniwala, Toto. Alam kong parang mabilis. Dagdag ni Toto. Pero hindi ako yung taong padalos-dalos. Pag sinabi kong mahal kita, ibig sabihin, handa akong manindigan doon. Patutunayan ko sa'yo. Araw-araw kahit maging tayo. Napalunok ang dalaga. Akala ko kailangan mo pa ng oras para maghilom. Kasi ilang taon din kayo. Besides, hindi pa rin naman talaga ako nagkakaroon ng boyfriend. Hindi ko alam kung paano ang sistema kapag may karelasyon. Naghilom na naman. Madaling naghilom dahil sa'yo. Nang mga panahong kailangan kong bumangon, ikaw ang nandyan.
Kaya wag ka na sanang magtaka kung bakit ako nahulog sa'yo. Kumikislap ang mga mata ni Gabby. Paano kung ginagawa mo lang pala akong panakipbutas dyan sa puso mo? Hindi ka panakipbutas. Paano ka magiging panakipbutas kung ikaw mismo ang pumuno sa space na meron sa puso ko? Wala nang space para sa iba. Kasi sayong-sayo na, Gabby. Bigla na lang tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Gabby. Bahagya siyang napangiti at pinunas niyon. Labis ang kabang kanyang nararamdaman ngayong nahahawakan niya ng dalaga. Gabby, nakita mo ako nung wasak pa ako. At nakita rin kita kung paano mo dalhin ang sarili mo. Malakas ka pero may lambot ka rin. At hindi mo pa ako pinilit baguhin. Tinulungan mo lang ako na maging tao na kaya kong ipagmalaki. Pinalingkitan siya nito ng mga mata, kaya natatawan niya na lang na niyakap ang dalaga. Marami silang pagdududa sa isa't isa. Pero alam niyang gagawin ni Toto ang lahat para maging maayos ang nabubuo nilang relasyon. Kinabukasan, naghanda na sila para sa fiesta. Nagpa-cater si Toto para maraming maihanda at maraming mapakain. Sa probinsya nila, uso rin naman ang tulungan, kaya marami ang tumulong sa kanila sa paghahanda. Mang Kanor, kunin niyo na po yung isang kaba ng bigas. Ipauwi niyo na po sa mga anak ninyo. Saad ni Toto. Nagulat naman ito. Talaga, Toto? Tumawa naman siya. Opo, saka sabihin niyo po sa mga kasama natin sa Toda na namimigay po ako ng isang sakong bigas. Ngiti-ngiti naman si Mang Kanor. Bigatin ka na talaga. Mabuti at naalala mo kami dito. Siyempre naman, Mang Kanor. Makakalimutan ko ba naman po kayo? Naging mabait naman po kayo sa aming lahat nung walang-wala kaming magkakapatid. Binabalik ko lang po lahat ng kabutihan nyo. Sabi niya habang nakapamewang. Babe, tawag sa kanya ni Gabby. Inaaya ako ng mga kapatid mo sa perya mamaya. Ano yung perya? Natawa naman si Toto. Parang amusement park pero mas mura saka mas makamasa. Sige, sasamahan ko kayo mamaya. Kaso maputik doon, kaya huwag kang mag-high heels. Marahan namang tumango si Gabby at yumakap sa bewang niya. Tumawa si Aling Lourdes na naglabas ng fruit salad sa refrigerator. Lalanggamin na kami. Kayo na ba? Bagay na bagay kayo. Talaga naman. Bagay po talaga kami. Ako lang po ang kayang humawak at magtiis sa kaartehan nitong si Gabby. Panunukso ni Toto. Hinampas naman siya ng dalaga. Kailangan mo pa ba talagang sabihin yan? Hinawakan niya ang kamay nito. Mas okay na alam nila kasi maarte ka naman talaga. Saka pakakasalan kita kahit na nakakaumay na minsan ang kaartehan mo. Nagsigawan naman ang matatanda sa kalambingan ni Toto. Hiyang-hiya naman siyang iniwan ni Gabby. Napahabol patuloy siya. Hindi sanay sa mga tao sa probinsya si Gabby, kaya mukhang may susuyuin pa siya. May susuyuin si Toto. Huwag niyong istorbohin. Natatawag sigaw ni Mang Kanor sabay tawanan ng mga bisita sa bahay. Pagkatapos ng araw na yon, pinagpatuloy nila ang relasyon sa Maynila. Tumagal ang pagsasama nila ng 2 taon bago nagdesisyong magpakasal. Parang mabilis, hindi kayang tumbasan ang mga naging pagsasama nila ni Eliza. Pero napatunayan ni Toto na wala sa tagal ng panahon ang tunay na pagmamahal at katatagan ng isang relasyon. Walang kasiguraduhan, pero ipinapanalangin na lang ni Toto na ngayong sentro nila ang Diyos, manatili silang matatag ni Gabby kahit may mga dumating pang unos. Ipinapakita ng kwento ni Toto na hindi nasusukat ang dangal ng isang tao sa dami ng pera, kundi sa lalim ng puso, sa tibay ng prinsipyo at sa kakayahang piliin ang kabutihan kahit nasasaktan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.